Alam mo, sinimulan mo. Yung sinasabi niya Sinimulan rito. ko, tapusin mo, Ted Bailon. Oo. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong at kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Sabay palakpak sila at yung iba-iba guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari, ika niya. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Palakpakan sila at sigawan sila. Yung silang yan, yung pong mga nando doon po sa plenaryo. Pinagsamang mga miyembro po ng 2 kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga panauhin. Mga kickback, mga initiative, opo, errata, SOP for the boys, kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Palakpakan sila. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naaanod o nalubog sa mga pagbabaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa ninyo lang ang pera. Palakpakan sila. Baby girl, ang sinasabi niya, mahiya naman kayo. Palagay po ninyo, nahiya kaya sila? Hindi. Parang Kasi kung nahihiya ka, hindi ka papalakpak, di ba? pare-pareho tayo ng reaksyon habang nanonood. Magkakaibang lugar. Pero nung pagsabi ng Pangulo, Medyo may pa-blind sabi item ko, dito no? taray, nagpapalakpakan yung mga pinariringgan. Kasi bakit pa kasi hindi diniretso, di ba? Hindi naman maitatanggi itong sinasabi nga. Oo. Sino ba ang humihingi nitong SOP, kickback, ano man for the boys sa mga government projects? Sino bang humihingi nito? Oo. Well, yung kagawaran po na in charge dito, DPWH, admittedly naman, di ba? Yan po ang kalakaran. Sino humihingi dito? Hindi po ba? Kaya nga, napapanahon din mga kapatid itong ating pinaghandaan na Think About It episode nga sana. Not airing today, obviously because of what happened in the SONA, pero buo na po yun actually. Napapanahon po ito kasi nga, ang timeline ng presidente sa DPWH, ironically, DPWH ang mag-iimbestiga sa kanilang sarili. Di ba? Ito po yun Oo, na yun daw pong lahat ng mga flood control projects, no? Hindi ko alam, mayroong infrastructure na iba o flood control lang ito. Anyway, yung budget po na inilaan dito sa loob ng 3 taon, kumbaga panunungkulan niya. Yan po ang kanyang sinasabi. No? Panahon ng panunungkulan niya. Na timing naman din ang ating pong pinaghahandaan na Think About It. Kinuwenta natin ang total na inilaan ng Kongreso na inaprubahan ng Presidente na pambansang budget para sa flood control projects at ilang pang kung ano-ano ang tawag pero para pa rin po sa baha. Ironically, nataon din po ito na yun din po ang ating tampok. Yung pagbibilang natin, pagkikwenta sa lahat ng perang inilaan magmula nang maupo siya, isama na po natin yung 2022 kasi kalahati nun panunungkulan po ng Pangulong Marcos. Okay, para ho naman yung mapagtanto din na ang may pinakamalaking alokasyon sa flood control magmula nang ipinanganak ang Republika ng Pilipinas ay sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr.